Hi guys, this is Carlin here and welcome to my channel. Today, i-update po natin ang e-travel kung paano po mag-add ng family member dun po sa inyong account. Okay, so without further ado, let's start. Okay guys, so nandito na po tayo sa website ng e-travel. Ayan. So, okay lang din po na gamitin niyo po yung apps po ninyo ng e-travel. Or pwede rin po kayo doon mag-register sa egov.ph. Okay? At kung meron na po kayong account dito sa e-travel, ayan, i-click nyo lang po itong sign in. And mag-login po dito sa e-travel. Para po sa mga wala pang account sa e-travel, ayan, i-click nyo lang po itong create an account. Okay? At may ginawa rin po akong tutorial video para dyan. I-click nyo lang po yung malabas po sa inyong TV screen. Okay, so let's start. Mag-login lang po dito sa e-travel. Okay, so ayan, ito na po yung ating account dito sa e-travel. And take note lang po guys, kung meron na po kayong account dito sa e-travel, ayan, kung ano po yung nilagay nyong email address dito, yun lang din po yung gagamitin niyo po dito sa inyong e-travel account. Okay, nandun na rin po yung mga record po ninyo. Like yung mga travel history po ninyo, ayan, naka-indicate na rin po dyan kung ano po yung ginamit ninyong Gmail or email account. Okay, so hindi nyo na po pwedeng palitan yung inyong or baguhin po yung inyong email account dito sa e-travel. Okay, so let's proceed. Ayan, so para po makapag-add ng family member dito sa inyong account, kung kasama nyo man po yung inyong anak or asawa or mga kapatid, ayan, i-click nyo lang po itong add family member. Okay? Ito po yung kanilang personal information. Okay? So, like, yung aking anak, ayan, take lang po ng picture. Okay, so dito po sa page na to, input nyo lang po yung information dito ng inyong family member. Okay, like photos, first name, last name, gender, and date of birth. Okay, so after po nito, ma-fill upon itong personal information, i-click lang po ang next. And by the way guys, kung wala man pong cellphone number or telephone number yung inyong family member, pwede pong ilagay doon sa information niya yung inyong cellphone number. And next, dito naman po tayo sa permanent country of residence. So, kung same lang naman po yung inyong address, wala na rin po kayo ditong babaguhin. Okay, then after that, click ang next. And then, dito sa relationship, kung paano-ano nyo po ang inyong family member. Okay, then next. Okay, so ito na po yung information ng inyong family member. Make sure lang po na tama yung nilagay nyo po ditong info kasama sa flight or ang inyong family member. Okay, double check lang po kung tama. Okay guys, so kung meron man po kayong gustong i-edit dito sa information ng inyong family member, okay, mag-login lang po ulit dito sa inyong e-travel account. Okay, so as you can see here dito po sa inyong account, ay makikita po dito sa baba yung inyong family member. And then, dito po sa right side, meron pong pencil na nakalagay.
I-click niya lang po yan. At dyan, pwede nyo na pong i-edit yung mali pong information ng inyong kamag-anak. Okay? Then, after that, i-next lang din po ng i-next. Kung sakali man pong natapos na ang inyong pag-edit, then, after nyo pong isubmit itong info ng inyong family member, paki-double check lang po kung tama po ang inyong nilagay dito. Okay, so kung wala na naman pong mali, i-click lang po ang submit. Okay, then automatically, masasave na po ang information ng inyong family member po dito. Okay, so yun lang po guys. Okay guys, and that's it for my short tutorial. Kung may question mo po kayo, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. And please guys, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong vlog. Ayan, and once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog.